Glory be to God Almighty. Salamat po sa ating pong worship team. Salamat. Good morning po, Pastor Dante, our resident pastor. At sa ating pong worship team, magandang umaga po. Thank you so much for leading us into a place of worship. Hallelujah. So blessed and so anointed. Thank you, Jesus. Glory be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong first Sunday po the month of May. Tama ba? First Sunday po the month of May. Hallelujah. At napakabilis ng panahon at pinadadali talaga ng ating Panginoon. At kung hindi kasi ayon sa nasusulat, ay baka maraming hindi na makatagal at makapagtiis hanggang sa huli sa sobrang bigat ng buhay at kabuhayan. Na po kaya pinadadali na ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Nababalitaan po natin ang mga pangyayari sa hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig. At nakagugulantang na po marami po ang hihimatayin sa takot sa mga maraming mga pangyayaring hindi mo inaasahang magaganap sa ating kalawakan, sa ating karagatan, sa ating kapaligiran. Na po, at yan po ay hindi natin maiiwasan sapagkat yang lahat ay nasusulat at inaasahang magaganap sa mga huling araw. Hallelujah. Subalit hindi po tayo nangangamba sapagkat alam naman natin na tayo pong lahat ay nananabik sa kanyang pagbabalik. At habang nananabik sa kanyang pagdating at buong galak na inaasahan ang kanyang nalalapit na pagparito na, tayo naman ay nakapokus pa rin sa buhay na i-enjoy lang natin habang may pagkakataon pa. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat at sa umaga pong ito, tayo po ay pinagpalang magkasama-sama sa pagdiriwang ng ating pong Holy Communion at sa huling parte ng ating pong gawain ay aalalahanin po natin ang ating pong banal na komunyon. Hallelujah. Pinapaalala po namin bago namin makalimutan na sa susunod pong linggo ay magdiriwang po tayo ng ating Mother's Day. Na po, tuwing ikalawang linggo ng bawat buwan ng Mayo ay ipinagdiriwang po ang pag-aalaala para sa mga nanay, sa mga mami, sa mga mothers, kila Mudra, hallelujah. Mga mother, sineselebrate po ang Mother's Day. At alam po ninyo sa Amerika, ang pinakamagastos na pinagdiriwang sa bansa ay bukod sa Christmas at Thanksgiving ay Mother's Day. Pinakamagastos. Ginagastosan ng hindi birong halaga ang pagse-celebrate ng Mother's Day. At nakamamangha na ang pinakalis na ipinagdiriwang sa Amerika ay Father's Day. Kawawang mga tatay, hallelujah. Ginagastusan ang pagdiriwang ng mga mothers, pero kapag tatay na, konting tipid sa mga tatay, hallelujah. So yan po ayon sa statistics po yan, ayon sa pag-aaral, ang pinagdiriwang na celebration sa Amerika aside from Christmas and Thanksgiving ay ang Mother's Day. So next Sunday, celebrate po natin ang araw para sa mga mami at i-invite po natin yung mga kapitbahay nating mga mothers na hindi pa nakakadalo sa pagdiriwang ng Mother's Day ng Life Giver. Invite po natin sila that they may enjoy also kung paano natin i-celebrate ang mga mothers. At meron pong special na inihanda ang Women's Network para sa mga mothers. Praise God sa araw ng summer. Praise the Lord. Ano ba regalo natin sa mga mothers? Parang two-piece bikini sa mga mothers. Hallelujah. So yan po yung iririgalo natin. Kasi meron po akong nabasa na pinadala ni Kuya Joe Castro. Sabi ni Kuya Joe, sabi daw ng Pag-asa, palibhasa mainit, pwede na tayong maghubad na lahat. Sabi ko kay Kuya Joe, talaga naman si Kuya Joe,
Ang dami-daming maipopo, sabi po. Dineklara daw yan ng Pag-asa na pwede na lang tayo. Praise God. Nakamamangha po nakamamangha. Akalain yung isa sa mga kongresista ng House of Representatives ay gumagawa ng batas. At ang batas para daw maibsan ang climate change at ang problema ng heat sa ating bansa, yung heat wave, nagpapasa po ng batas ngayon na ang lahat ng mga nanay ay papayagan ng hindi mag-underwear sa kanilang mga bahay. Dami-daming batas na gagawin. Akalain ninyo, alam niyo kung sino ang may panukala? Si Secretary Garin, yung dating Department of Health Secretary ni Pinoy. Gagawa na raw ng batas. Kaya pag may dumalaw sa inyo, kakatok, aalamin kung may underwear si Mami at si Lola. Amen. Pagka walang underwear, ikukulong 6 na taon hanggang 10 taong mabibilanggo sa pagsusuot ng underwear. Tapos sumagot si Dr. Liachon. Kilala niyo po si Dr. Liachon, di ba? Sabi ni Dr. Liachon, dami-daming batas Pagka ganyan, di unfair. Mga lalaki din hindi na magbi-brief. Para daw pampatas na. Hallelujah. Only in the Philippines. Praise God. Kaya ngayong darating na mid-election, piliin ninyo kung sino talaga ang magiging pinuno ng ating pamahalaan. Na kung ano na lang ang maisip para lang merong budget. Hallelujah. So, praise God. Nagagaya na ako kay Pastor Dante at ang daming praise the Lord. Hallelujah. Si Kuya Dante, ang daming mga daming mga reminder niyan sa amin. So, are you ready for the Word of God this morning? So, magkita-kita po tayong mga mothers next Sunday para po sa ating celebration ng Mother's Day. At siguro i-announce ko na rin, Ate Baby, baka po gusto nyo nang magpa-register sa ating pong General Family Camp sa October 31, November 1, November 2. Pwede na po kayong magpa-register sa ating pong General Family Camp meeting na gaganapin po sa Jabes, sa Dasmariñas, Cavite. At medyo malamig na po yung panahon na yan, kaya pwede po kayong sumama. Mula kay tatay, kay lolo, lola, nanay, tatay, mami, daddy, hanggang sa mga bata, pwede pong mag-join kasi meron po tayong separate mga activities for the networks po natin. So if you have your Bible this morning, hallelujah, punta po tayo sa ating pong Foundation Anchor Scriptures. Ang pag-uusapan po natin is just a rehearsal of some of the topics I have submitted unto you previously last time at sasariwain at babalik tanaw po tayo sandali at ipapaalala po lang natin ang grasya ng ating Panginoon. Hebrews chapter 4, beginning verse 14, 15 hanggang 16. Amen. So habang hinahanap po ninyo sa inyong Biblia, nais ko lang pong batiin ang mga kapatid po natin na sumusubaybay sa ating pong Life Giver Church Facebook live streaming. Magandang umaga po sa inyo sa across the globe, sa ating global community, sa ating digital community. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nabasa ko po dito na nanonood po yung aking kapatid sa Seattle, Washington, hallelujah, sa Santa Clarita, California, sa Riverside, sa Phoenix. Meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay sa Taiwan, hallelujah, at sa Saudi Arabia, South Korea. So meron po mga sumusubaybay po sa atin. At sa mga kapatid po natin na kasama po natin sa iba-ibang satellites, magandang umaga po sa inyong lahat. We love you all so much and we thank you for joining us this morning. Amen. Praise God. So buksan po natin ang ating mga Bible at pag-usapan po natin ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Hebrews chapter 4, beginning verse 14 hanggang verse 16.
Seeing then that we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of His grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So may the Lord add blessing upon the reading of His holy word this morning, and taken from the following passage of scriptures, I would like to submit a message which we can entitle, Come Boldly to the Throne of Grace. Taken from that passage, ang title po ng ating pag-uusapan is Come Boldly to the Throne of His Grace. Come boldly to the throne of His grace. At napakagandang reminder po sa ating lahat, hallelujah, na tayo po ay huwag mag-atubili na lumapit sa trono ng Diyos na mahabagin. Huwag tayong mag-atubili. Sa Tagalog, hallelujah, huwag tayong mag-aatubili na dumulog sa trono ng Diyos na mahabagin upang makamta natin ang tulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. So pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita at atin pong pag-usapan ang mensahe pong ito. Backgrounder lang po para maunawaan po natin yung pong ating pag-uusapan. Praise God. Ang aklat ng Hebreo, tulad ng palagi po nating pinapaalala, ay isinulat ng isang may akda na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung sino talaga. Maraming nagsasabi sa King James Version ng Bible, ang kinikilala pong may akda ng Hebreo ay si Apostol Pablo. Sa iba namang mga salin, ang kinikilalang may author ng Book of Hebrews ay si Barnabas. Ayon naman sa iba, ang may akda ng aklat ng Hebreo ay si Dr. Luke, ang writer ng Gospel of Luke. So sino man ang may akda ng aklat ng Hebreo, ang aklat pong ito ay isinulat sa kapakanan ng mga mananampalatayang mga Hudyo. So malinaw po sa unang pahina ng aklat ay nakasulat po doon, to the Hebrew. To the Hebrews. So, yun po yung pinag-aalayan, pinaghahandugan ng sulat at liham na ito, ng aklat na ito, ay ang mga Hebreo. Na mga Hebreo na convert from Judaism to born-again Christianity. So parang tayo lang na convert from different religions, from different traditional denominations to born-again Christianity. So walang malayong pagkakaiba. Ang Hebreo ay isinulat sa mga mananampalatayang Judaismo, na hango sa matandang paniniwalang Judaismo at nadala sa paniniwalang born-again Christian. So yan po yung pinag-alayan ng sulat. At ang sulat na ito ay may layunin na palakasin ang kalooban ng mga Hudyo, mga Hebreo, sapagkat kapag ikaw ay na-born-again sa panahon na nasulat ang aklat, ikaw ay inuusig. So may matinding persecution po. May matinding persecution po sa mga mananampalatayang Hudyo na na-convert sa Christianity. Parang, alam niyo po, so visualize po ninyo, pinag-uusig sila. At dahil sa pag-uusig na kanilang nararanasan sa kanilang pagiging born again, mula sa kanilang pagiging Judaizer, ay matindi yung hamon, matindi yung pagsubok at tukso na sila ay
mahikayat magbalik uli sa Judaismo. Parang ganito lang po, to put it in a way na makaka-relate tayo. Parang sa sobrang higpit ng pag-uusig at pagsubok, bakit pa ako magpapatuloy sa pagiging born again? Babalik na lang ako sa Katoliko, o babalik na lang ako sa aking matandang pananampalataya kung pagkatapos kong maborn again ay maraming persecution. Yan po yung kanilang dilema. Na dahil dito, parang natutokso silang bumalik, nahihikayat na bumalik, makaiwas lang sa mga pagsubok, makaiwas lang sa mga pag-uusig at challenges ng pagiging born again, balik na lang sila. Balik na lang ako sa dati. Simba na lang ako sa malalaking simbahan. Samba na lang ako sa mga imahen. Sunod na lang ako sa traditional na religious mga practices. Kesa ma-persecute ako. Kesa mausig ako. Kesa pahirapan. So yan po ang challenge. Yan ang dilema nila. Kaya ang sabi ng may akda, bakit kayo magbabalik sa inyong matandang kinagisnang relihiyon at pananampalataya kung ang iniaalok ng born-again Christianity, kung ang inio-offer ni Jesus ay mas mabuti kaysa sa inyong kinagisnang relihiyon? I hope you can follow me. So bakit pa kayo magbabalik sa inyong matatanda at kinagisnang pananampalataya kung ang iniaalok ni Kristong uri ng pananampalataya ay mas mainam kaysa sa luma, kaysa sa dati? Kaya po nang isulat po yung aklat ng Hebreo, kinumpara ng writer ang pananampalatayang Judaismo, parang pananampalatayang luma, sa bagong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, nang i-introduce ang aklat ng Hebreo, nakasulat po dyan na si Jesus Christ, yung ating pananampalataya ngayon kay Kristo, ay mas mabuti kaysa sa lumang pananampalataya. Tapos kinumpara. Si Kristo, ang pananampalataya kay Kristo, ay mas mabuti kaysa sa pananampalataya sa mga anghel. Because Jesus is better than the angels. Jesus Christ is better than the angels. Jesus Christ is better than Moses. Jesus Christ is better than the priestly ministry of Aaron. Jesus Christ is better than the old tabernacle. Jesus Christ is the mediator of a better covenant because it is established on better promises. May better sanctuary, may better covenant, may better inheritance, may better. Kaya ang aklat ng Hebreo, ayon sa mga Bible scholars, ay kinikilala na the book of the better. The book of the better, para hikayatin ang mga mananampalatayang Judaizer o mga Judaism, para hikayatin sila na mas mabuti ang born-again Christianity na pananampalataya. Mas mainam ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At yan po yung parang GIST, yung substance ng aklat ng Hebreo. At kung mauunawaan nyo lang, ang sarap basahin ng Book of Hebrews. Kasi lumalapat sa ating practical na kalagayan, everyday na kalagayan, yung mga nasusulat sa aklat ng Hebreo. So I hope that enlightens us somehow, one way or the other, para we can go along the line, on the same page, magkaunawaan po tayo. So did you get the message? Amen? So that's the book of Hebrew. Tapos, ito po mga talatang pag-uusapan po natin, isa po ito sa matinding panawagan ng may akda
na kung kayo ay may mga pagsubok at mga problemang pinagdaraanan, mas mainam ang pananampalataya kay Kristo kaysa sa lumang pananampalataya. So pag-usapan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa verse 14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yan po yung verse 14. So bakit po sinasabing magpakatatag tayo sa ating pananampalataya? Going back to my premise, kung bakit ay sapagkat ang mga mananampalatayang Judaizer o mga mananampalatayang Hudyo, hallelujah, na nahango sa Judaismo, ay natutuksong magbalik. Natutuksong magbalik na lang sa dati. So ang panawagan ng writer, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen. So panawagan ngayong umaga, pakisabi nga sa iyong katabi, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen. Bakit nananawagan na tayo magpakatatag sa ating pananampalataya? Kasi katulad ng mga mananampalataya sa aklat ng Hebreo, ikaw at ako ay maraming pinagdaraanang pagsubok sa buhay. Sino sa atin ang may mga pagsubok na pinagdaraanan ngayong umaga? Tayong lahat. Amen po. Iba-ibang sukat, iba-ibang laki, iba-iba ang kulay, iba-iba ang anyo, sa iba't ibang aspeto ng buhay, pero sa maniwala kayo't hindi, tayong lahat may kanya-kanyang pinagdaraanan, may kanya-kanyang kasaysayan. At katulad ng mga mananampalataya sa aklat ng Hebreo, ikaw man at ako ay parang natutuksong umayaw na. Parang ikaw at ako sa tindi ng buhay at kabuhayan, parang tayo po ay natutuksong sumuko na. So ang panawagan, huwag tayong susuko. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen po, hallelujah. Pakikalabit nga uli yung katabi, sabihin mo sa kanya, kaya magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Amen and amen. Lalo ngayong mga huling araw, bumibigat na po, kumukonti na koleksyon. Ang hirap ng mangolekta. Ibig sabihin, pahirap na ng pahirap ang buhay. Ay panalangin natin na totohanin yung 20 pesos ang bigas. Ayon sa election, yan yung battle cry ng ating Pangulo nung nangangampanya siya, na ibabalik niya ang bigas sa halagang 20 pesos. Ngayon, ang bigas namin, 66 na halaga. Amen, 66 pesos na ang halaga ng bigas. Po, parang hindi ako makapaniwala. Kaya ako, kalahating araw na lang kumakain Hallelujah. Amen. Hindi na ako naghahaponan madalas. Konting tipid. Hallelujah. Amen po. Kaya kita nyo, tumataba daw ako. Praise God. So, pabigat na ng pabigat ang buhay. Maniwala kayo. At bibigat pa ito sa mga huling araw. Kahapon, nagpakarga ako ng gasolina. Ang halaga ng gasolina, 65 pesos per liter. Pinultak ko, 1,800 yung praise ka, maliit na sasakyan. Sabi nung nagkakarga na gasoline boy, Panginoon, maawa ka sa amin habang maawa ka sa amin. Bawasan mo naman sana yung sobrang init. Naririnig ko yung nagkakarga ng, Panginoon, maawa ka sa amin. Tori ni garing-garing, mahabag ka sa amin. Tsinelas ni Maria, maawa ka sa amin. So parang nagmamakaawa na yung mga taong bumaba naman ang init. Iinit pa hanggang sa 15 ng Mayo. At kakalinsabay ng pag-init, ngayon, ang San Miguel Pasig ay mawawala ng kuryente 12 oras
mula alas 9. Ayon sa Meralco, alas 9 hanggang alas 9 ng gabi. Ang init-init, walang walang kuryente. Na po, anong parusa ang nararanasan ng mga... Bakit tayo naging Pilipino sa Pilipinas? Pero ang Diyos lang po ang nagtatakda ng mga boundaries kasi. Malinaw po yan. Pero sa lahat ng ito, magpakatatag lang tayo sa ating pananampalataya. Hallelujah. Magpakatibay. Yan na lang po ang pwede nating panghawakan. Ang tayo'y magpakatibay sa pag-asang may Panginoon tayo na nakakaalam ng lahat ng ating pinagdaraanan. Amen po. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen. So mababasa natin sa talata, ang sabi po, bakit tayo may dahilan para magpakatatag sa ating pananampalataya? Bakit may dahilan tayo para magpakatatag sa ating pananampalataya? Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos. So dito sa talatang ito, malinaw ang panawagan na kaya may dahilan kang magpakatatag sa iyong pananampalataya ay sapagkat may Panginoong Hesus, ang ating pinakapunot, dakilang pinakapunong pari na ngayon ay nananalangin para sa bawat isa sa atin. Ang pangalan niya ay si Jesus, ang tunay na anak ng Diyos. Amen po, hallelujah. Kaya ang present day ministry ng ating Panginoong Yesus sa ngayon, ang pangkasalukuyang tungkulin ng Panginoong Yesus doon sa kalangitan ay ang siya ang ating maging dakilang pari na mamamagitan para sa iyo at para sa akin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya meron pong nagdadasal para sa iyo. Meron pong namamagitan para sa kalagayan mo at siya'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Nandoon sa kalangitan ang ating pinakapunong pari na nagdadasal at nagmamalasakit para sa atin habang tayo'y naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Ang tawag po dyan ay present day ministry ng ating Panginoon. Kaya kung kami nakakalimot manalangin para sa inyo, may isang nilalang na hindi nakakalimot, hallelujah, na tayo'y alalahanin at pagmalasakitan na araw-araw sa bawat sandali ng buhay natin. At siya'y walang iba kung hindi ang ating dakilat, pinakapunong pari, ang pangalan niya ay ang Panginoong Jesus. Amen. Pwede po palakpakan natin ang Panginoon. Glory be to God. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan ang ating pananampalataya. May dahilan ka para magpakatatag. Kung merong pinagtatawan ka, sasabihin, napakatatag ng pananampalataya mo. Sino ba inaasahan mo? Sino bang pinagtitiwalaan at pinag-aalayan mo ng iyong matibay na pananampalataya? Matatawa ka na lang at sasabihin mo, hallelujah, meron akong dakilat pinakapunong pari na nagmamalasakit para sa akin. Kaya ang aking pananampalataya ay hindi nawawalan ng kabuluhan sapagkat siya'y naroroon at namamagitan alang-alang sa aking kapakanan. Amen. And His name is Jesus Christ. Ang description po sa ating Panginoong Yesus bilang pinakapunong pari, siya lang ang pari, pinakapunong pari na naging dakila sa talatang yan. Mula sa panahon ni Aaron, sa panahon ni Moses, nang pasimulan ang ministeryo ng mga pari sa panahon ni Moses, itinalaga ng Diyos si Aaron, ang kapatid ni Moses, bilang siyang magpasimula ng ministeryo ng mga pari.
Mula sa panahon ni Aaron hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, walang natagpuang pinakadakila na pari maliban sa Panginoong Hesus. He is the only one great high priest. Ang description niya, great high priest. And there is no one else great than the Lord Jesus Christ. At siya lang ang pari na hanggang ngayon ay nasa harap ng Diyos Ama. Hallelujah! Siya lang ang pari na nakapasok sa kalangitan sa harap ng Diyos Ama na nakapag-alay ng handog para sa kasalanan nating lahat. Alam po niyo yung pagkakaiba ni Jesus bilang pare sa mga pangkasalukuyang pare. Ang mga pare, lahat ng pare mula sa panahon ni Aaron, ay naghahandog ng alay at handog una para sa kasalanan ng pare. Ang mga pare mag-aalay at maghahandog sa Diyos at ang unang handog na iaalay ng pare ay para sa kanyang kasalanan. Pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Si Jesus lang ang nag-alay ng handog, hindi para sa kasalanan niya, sapagkat siya'y walang kasalanan, o hindi para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Wala nang dadakila pa sa ating Panginoong Hesus. Ang pangalan niya ay si Jesus, ang tunay na anak ng Diyos. So punta tayo sa verse 15. Praise God, parang maghihimala ngayong umaga, alas 9:04 pa lang eh. Sana, praise the Lord. Amen. So ano po nakasulat sa verse 15? Basahin po natin yung verse 15. English po muna, tapos punta tayo sa Tagalog. For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Sapagkat meron tayong dakilang pinakapunong pare na nauunawaan ang ating mga kahinaan. Praise God. I would like every one of us to come to the understanding na ang ating Panginoong Hesus ang pinakapuno, dakilang pari, nauunawaan ang ating mga kahinaan. Amen? Sabi po, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. The word sympathize is from the Greek word sympateo. Sympathize is sympateo. Dalawang salita na pinagsama, sum at apateo. Sympateo. At ang ibig sabihin po ng sympateo o sympathize, which cannot be touched with the feelings of our infirmities, he would want to suffer along with. He wants to suffer along with. Ang sabi po, the ancient Greek word translated sympathize, the Greek word is sympateo, and it literally means to suffer along with. So sa Tagalog, ang ating Panginoong Hesus, ang pinakapuno dakilang pare, nais na makiisa o unawain o maranasan ang ating mga pinagdaraanan. Nakikisimpatya sa salitang madaling maunawaan. Nakikisimpatya ang Panginoon sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Siguro kung merong isang bagay na hindi makikisimpatya ang Panginoon ay sa iyong mga kasalanan. Hindi siya makikisimpatya sa pagkakasala mo, sa mga kasalanan mo. Hindi siya makikisimpatya dyan. Hindi niya yan ito-tolerate o kukonsintihin. Pero lahat ng mga pagsubok at mga problema na ngayon ay pinagdaraanan mo, nais niyang makisimpatya sa bawat isa sa atin.
Sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, nais niyang maranasan ang katulad ng nararanasan mo. Hindi ka nag-iisa sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga pinagdaraanan mo, sapagkat may Panginoong Hesus na nais na makiisa, madama, maranasan, at unawain ang iyong mga pinagdaraanan, 10 ng iyong mga kahinaan. Hallelujah! Kaya pwede kang magsabing, hindi talaga ako nag-iisa. Ano man ang problema ko sa aking asawa, may kasama ako. Kung may problema ako sa kabuhayan, hindi ako nag-iisa. Sa mga sakit at hapdit, kirot na nararanasan ko, hindi ako nag-iisa. Sa problema ko sa aking mga anak, sa problema ko sa kabuhayan, ngayon ko lang naunawaan kung bakit ako'y nananatiling matatag at nakapagpapatuloy pa rin ay sapagkat hindi lang pala ako ang nakararanas ng ito. Merong isang nagmamalasakit at nauunawaan ang lahat ng aking pinagdaraanan. Amen! Nauunawaan niya. Kaya kung minsan umiiyak ka at sinasabi mong nasa na sila, bakit ganon? Parang ako na lang. Parang walang tumatangkilik. Walang nakauunawa. Parang nag-iisa na lang ako. Pinapasan ko pamilya ko. Pinapasan ko kabuhayan namin. Parang ako na lang. Nasaan yung mga kasama ko? Tapos parang, kaya Lord, sana dumating ka na. Ako na ipagpe-pray ko yan, Lord, dumating ka na sana. Nananalangin ako, sabi ko, Lord, dumating ka na. Ayoko nang lumaki yung mga apo ko. Ganun na lang sana sila. Apo, ganun na lang sana. Hindi na maranasan ng mga apo yung magbisyo. Hindi na maranasan ng mga apo yung maligaw ng landas. Mahikayat ng mga baling barkada. Pinanganak na mabait. Nabarkada sa masama. Napariwara. Apo, sana wag nang humantong sa ganoon, dumating ka na, Panginoon. Kasi ang akala mo, nag-iisa ka lang. Nagsimula ka ng masagana, magwawakas ng mahirap. Sana, Lord, dumating ka na. Pero alam po ninyo, habang naghihintay pa tayo, wag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong panghinaan ng loob. Magpakatatag lang tayo sa ating pananampalataya sapagkat may isang Panginoon na nakikisimpatya sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, sa lahat ng ating mga pagsubok na ngayon ay nararanasan. Iyak mo lang sa Panginoon. Idulog mo lang sa Panginoon. Ipaalam mo lang sa Panginoon yung mga pinagdaraanan. At pagkatapos mong ilatag sa Kanya yung lahat ng mga kapigatian at mga problema, umasa ka na nauunawaan niya ang iyong mga pinagdaraanan at ang iyong mga kahinaan. Yan po yung, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. He can feel the touch of our infirmities. He can feel that. Hallelujah! Kinikilabutan ako eh. Nararamdaman ng Panginoon ang iyong nararamdaman. Ang sabi po, He can touch the feelings of our infirmities. He is touched with the feelings of our infirmities. At ang ibig sabihin ng He is touched with the feelings of our infirmities is He sympathizes with you and He wants to suffer along with you. Gusto kanyang samahan. Gusto kanyang alalayan. Gusto niyang ipakitang nagmamalasakit siya sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Para ipadama sa iyo na meron kang Ama na hindi ka iniiwan at pinababayaan.
May Panginoon kay Jesus ka na nagmamalasakit at nauunawaan ang iyong mga kahinaan. At may Espiritu Santo na lagi kang bibigyan ng lakas at tatag para makapagpatuloy. Praise God. He knows and He feels what we go through. He understands our dilemma. He has experienced our problems. He is familiar with our disappointments. He knows the temptation you are undergoing. And it frustrates us most of the time. And He sympathizes when you get upset. Believe me. Hallelujah. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng ating pinagdaraanan. Yan po. He knows exactly what you are now undergoing through. He knows exactly. Kaya kung iniisip mong walang nagmamalasakit, walang nag-aalaala, walang tumatangkilik at nag-iisa ka lang, huwag kang maniwala sapagkat may Panginoon na nagmamalasakit sa lahat ng ating pinagdaraanan. Hallelujah, hallelujah. Alam ba ninyo yung sinasabi sa Hebreo 5, praise God, 4:13? Hebrews 4:13 ba yun? Ano ba yung sabi sa Hebrews 4:13? Tayong lahat ay hayag sa kanyang harapan. Yan po. All things are naked and open to the eyes of Him, to whom we must give account. Sa Tagalog, nalalaman ng Panginoon ng lahat ng ating pinagdaraanan. Pakibasa nga natin sa Tagalog. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Kaya kung iniisip mong walang nakauunawa sa iyo, meron. Hallelujah. Basahin nga natin sa Tagalog yung Hebreo 4:15. Sa Tagalog, tignan natin sa Tagalog, yung Hebreo 4:15. Ang ating pinakapunong paring ito, ang Panginoong Hesus, ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Hindi siya nasusurpresa kung tayo'y nadadapa. Hindi siya nasusurpresa kung tayo'y nanglulupaypay. Hindi siya nagugulat kung tayo ay parang aayaw na. He is never surprised with what is happening amongst us. Sapagkat nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. At ulitin ko, hindi siya nasusurpresa. Kung ikaw ay nanghihina, kung minsan sinasabing parang ayoko na, parang tatali, nauunawaan niya ang lahat ng yan. Sapagkat siya man din ay dumaan sa panahon na siya'y tinukso, pinag-usig, pinahirapan, nilibak, hanggang siya ay maging acquainted na sa sorrow. Ang sabi sa Isaiah 53, He was a man acquainted with sorrow. A man dejected and rejected by His own. Ang Panginoong Yesus, mismong kapamilya niya, tinatakwil siya. Mismong mga kababayan niya, ayaw siyang tanggapin. Naranasan niya ang libakin ng kanyang mga kapatid. Lahat ng ito, naranasan siyang tuksuhin ng higit sa 3 beses, 3 ulit. Naranasan niya ang umasa na siya'y palalakasin ng kanyang malalapit na kaibigan si John, si James at si Peter. Subalit hindi niya natagpuan ang siya ay tulungan ng malapit ng mga kaibigan. Hanggang sa sobrang kapigatian na nagdadasal siya ay pumatak ang dugo tulad ng pawis sa lupa dahil sa sobrang hapdi na kanyang nararamdaman bukod sa kasalanang papasanin ay ang pagtalikod ng kanyang mga kaibigan. So he is acquainted with sorrow. He is despised, rejected by men, a man acquainted with grief, a man acquainted with sorrow. Yan ang Panginoong Hesus.
He is despised. At ang sabi, hindi man lang natin siya pinagmalasakitan. Hindi man lang natin siya inaalaala. Hinamak, pero hindi man lang natin pinahalagahan. Yan ang Panginoong Yesus. Na nauunawaan ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Nauunawaan niya kung ikaw ay nare-reject. Nauunawaan niya kung ikaw ay dinideject. Nauunawaan niya kung ikaw ay tinutukso. Kung ikaw ay nililibak, nauunawaan niya ang lahat ng ito sapagkat siya man din ay dumaan sa ganitong karanasan. Siguro pagkakaiba lang natin sa Kanya, sa lahat ng Kanyang pinagdaanan, hindi siya nagkasala. Hindi siya umayaw, hindi siya sumuko. Sa halip ay nagpakatatag sa Kanyang relasyon at fellowship sa Kanyang Ama. But He can feel you. He can be touched with the feelings of our infirmities. He wants to sympathize with you. Can I hear a good amen? Hallelujah. Siguro punta na tayo doon sa kaya pwede tayong magsabing magpapakatatag ako sa aking pananampalataya. Ngayon, lalo akong magpapakatatag sa aking pananampalataya. Ano man ang dumating, ano man ang pagsubok, kahit ang heat index ay tumaas pa ng tumaas, basta kaya ko, hallelujah, na panampalatayanan ng Panginoon, hindi ako aayaw, hindi ako susuko, magpapakatibay ako sa aking pananampalataya. Kahit ano mangyari. Hallelujah. Amen? Punta po tayo sa huling talata. Wow, huli na. Wow, huli na. Praise God. Tingnan po natin yung verse 16. Gandang mga talata. Ano po? Ano po sabi dun sa verse 14? Yamang meron tayong dakilang pinakapunong pari na siyang pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Ang pangalan ay Jesus, ang tunay na anak ng Diyos. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Verse 14. Sabi sa verse 15, siya ang ating pinakapunong pari na nakauunawa ng lahat ng ating mga kahinaan, nakikiisa, nakikisimpatya sa lahat ng ating pinagdaraanan, katulad mo't naging katulad mo sa lahat ng puntos ng buhay, kaya lang hindi siya nagkasala. Amen. Verse 15. Punta po tayo sa verse 16 and finally we will conclude the topic. Amen. Bagamat marami kong conclusion at marami akong finally. Amen. So pinapaalalahanan ko lang kayo. Wag hallelujah na wag muna tayo ma-excite pag sinabi kong finally. Kasi may 7 kong finally eh. Amen. At may 7 kong conclusion. Sabi po, kaya tignan nga natin muna sa English. Sabi siya sa English, let us, therefore. Let us, therefore. Bakit may therefore? What is therefore? Hallelujah. The word therefore is a connection word, hallelujah, that connects us to the previous sentences. Tapos merong I therefore, so parang dahil dun sa mga naunang mga pinahayag na mga katotohanan, kaya nga, therefore. At kapag makakabasa kayo ng salitang let us, ang let us ay imbitasyon ng writer. At pag sinabing let us, kasama yung writer. Kasama yung may akda. So pag sinabi kong let us, kasama ko. Amen? Sa panawagang magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, hindi lang kayo, kasama ko. Sa lahat ng ating pinagdaraanan, let us, kasama tayo, magkakasama tayo.
Magsama-sama tayo. Yan ang ibig sabihin ng let us. Amen? Hallelujah. Sa Tagalog, ang let us ay tayo na. At pag sinabing tayo na, hindi lang kayo, kung hindi tayo'y magkakasama. Kaya pag sinabi kong tayo na sa Antipolo, at doon maligo tayo sa sapa na kung tawagin ay hinulugan ng kambing. So, ibig sabihin, tayo na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tayo na. Tayo na. Hallelujah. Walang iwanan. Walang hihiwalay. Tayong lahat. Tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo sa batis na kung tawagin ay hinulugan. Amen. So, purihin ang Panginoon. Tayong lahat bilang pamilya, sama-sama tayo. Magsama-sama tayo. Walang iiwan, walang ipupwera. Let us therefore. An invitation that each and every one of us, let us come together. Let us come together. And as we come to the Lord, ang sabi po dyan, let us come boldly unto the throne of His grace. Lumapit tayo ng walang pag-aatubili. Sa Tagalog, lumapit tayo sa Diyos ng walang pag-aatubili. At ang salitang lumapit ng walang pag-aatubili ay paglapit na may katiyakan, kumpiyansa sa kanyang kalooban. Na kapag siya'y lumapit sa trono ng Diyos, ang tronong ito ay trono ng kahabagan. Ang trono ng Diyos ay hindi trono ng kaparusahan. Ang trono ng Diyos ay hindi trono ng kahatulan. Ang trono ng Diyos ay hindi trono ng kalupitan at pagkagalit. Ang trono niya ay trono ng grasya. Amen? So, isa-isahin po natin yung mga salita. Ang sabi po dyan, anong klase ng attitude ang ine-expect ng ating Ama kapag ikaw ay lalapit sa trono niya? What has to be our attitude? What is He expecting from all of us as we come to the throne of His grace? Ang sabi po, ang kanyang panawagan, ang kanyang, hallelujah, pagmamalasakit, pag lumapit ka sa Kanya, you come boldly. Tingnan po natin yung salitang boldly. Diyan lang sa talata na yan, ang yaman po yaman talaga ng salita ng Diyos. I have been hearing this passage for so many times, and yet, hallelujah, the Spirit of God is still revealing something. Hallelujah, hindi mo ma-exhaust ang mga revelations, especially kapag ang pinag-uusapan is the grace of our God. Ang sabi po, the word boldly is the Greek word paresia, which gives the idea of boldness, frankness, forthrightness, outspokenness. Boldly doesn't mean proudly, arrogantly, or with presumption. So pag sinabing lumapit tayo sa Diyos boldly, ang panawagan ng Diyos sa atin, paglalapit ka sa aking trono, lumapit ka, hallelujah, na hayag ang iyong damdamin with boldness. Maging prangka ka sa harap ng Diyos. Ibig sabihin na maging prangka ka, wag kang gagamit ng mga salitang fancy para, praise God. Mamaya titignan natin yung mga karakter with boldness. Ang ibig sabihin, forthrightness, paglapit mo sa Kanya, hindi yung parang hinahawi mo muna yung talahib bago ka makalapit. Kung hindi forthright, pag lumapit ka sa Kanya, direkta.
Tapos pag lumapit ka sa kanya, alam nyo minsan, yung outspoken person, sa harap ng Diyos, gusto niya yung pag lumapit ka sa kanya, sabihin mo nang sabihin eh. Sabihin mo, salita ka lang ng salita, sabihin mo lang sa kanya. Pakikinggan ka lang niya. Pakikinggan ka lang niya. Kahit mali-mali yung sinasabi mo, ang titignan niya yung laman at pakay ng iyong puso. Kasi minsan kung ano-ano pinagsasasabi natin sa harap ng Diyos eh. Pero sa harap ng Diyos, ang mahalaga sa Kanya yung ugali at kondisyon ng iyong puso at pakay ng iyong paglapit sa Kanya. Alam niyo ba yung outspoken? Mayroon ba kayong kilalang outspoken person? Ang outspoken person, sinasabi, ang taong ito ay outspoken. Pag sinabing outspoken, ang taong ito, pag kinumusta mo, ganito itsura. Kumusta ka na, brother? Pag sinabi mo, kumusta na, ay ako, mabuti ako, bla 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 bla, hindi ka na makapasok. Ang tawag doon, outspoken. Kaya ako, kilala ko yung mga outspoken. Pagka nakikita, ano ko, nandiyan na si outspoken. Kasi pag kinumusta mo, kumusta ka na? Praise God, mabuti naman. Alam mo, dami din. Tapos sasalaysay na yung panahon pa ng hapon. Hallelujah. Ang tawag doon, outspoken. Sa harap ng Diyos, hallelujah, walang kaso sa Kanya yan. Kaso minsan, tayo abala sa maraming bagay, yung ba nakatayo ka na lang, Tapos maghihiwalay na kayo. Tika. May nakalimutan pa akong Kung nasa pangalawang istasyon na kayo, pang-apat na istasyon. Ang tawag dyan, outspoken. May kilala kayong ganyan? Amen. Kung may kakilala kayong ganyan, mahalin nyo lang at ipagdasal. Hallelujah. Na sana'y umuwi na sa Panginoon at hindi po biro lang. So, outspoken. Tignan natin yung boldly sa ibang mga definitions dito. Boldly means we may come confidently or we may come constantly. Sabihin, ano man ang kalagayan mo, punta ka lang sa Panginoon. Di naman kailangan nasa church, pwede sa sasakyan, pwede sa banyo. Minsan, nararanasan nyo bang habang nakaupo ka sa trono, nakikipag-usap ka? Alam mo, Panginoon, hindi naman naaamoy ng Panginoon yung kinain nyo eh. Hallelujah. Pero habang nakaupo ka sa trono, nakikipag-usap ka pa rin sa Kanya eh. Ako, ganun po madalas. Hallelujah, uupo ka, Lord. Alam mo, napakabait po talaga, Lord. Boldly means you may come without reservation. Yan yung forthright, yan yung frankness. Pag lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka na, sabihin mo ng lahat. Nauunawaan naman niya at nababasa ang laman ng puso mo. Bakit ka pa magkukubli? Samantalang sa harap niya, ikaw ay hubad at hayag at lantad sa anumang kalagayan ng iyong puso. Ang sabi, boldly means we can come freely without fancy words. Alam niyo, hindi niyo kailangang magpa-impress sa Panginoon pag nagpe-pray kayo. Yung may mga fancy word, Lord, Thou art God, and You are holy, worthy. We ascribe the international integration of the capacity to do works, the internal organs of the international ministry of the ISIS or you do not have to pray with fancy words. Hindi pag sabihin nyo lang, Lord, nalalaman mo ang aking pinagdaraanan. Hallelujah. Lord, hirap na ako. At totoo, parang hinihiling ko sa iyo, kunin mo na ako. Kung hindi man ako, kunin mo na sila. Amen? So without fancy words. Naalala ko tuloy yung isang kapatid natin na hindi marunong mag-pray. Sumasama lang siya sa mga Bible study. Actually, yan si Kuya Ramon eh. Kuya Ramon.
Meron kaming Bible study na ginaganap sa Laguna. Ako nagdadrive ng honor ni Kuya Vic. Tapos si Kuya Ramon, kasama ko yan sa Bible study. May panahon na siya inassign na magpe-pray. Di ba, Kuya Ramon? Tapos ginawa ni Kuya Ramon, sinulat niya yung mga prayer niya. Di ba? Kuya Ramon, naalala mo yun? Sinulat niya, Lord, you are good. Then sinulat niya. Nung nagdadasal na siya, hinilipad ng hangin yung kodiko niya. Di ba natatanda mo, Kuya Ramon? Sabi ni Kuya Ramon, yes, Lord. Yes. Yes, yes. Oh, yes. Yes, Lord. Wala nang masabi si Kuya Ramon eh. Kasi yung kodiko niya nilipad ng hangin. Pero kung si Kuya Ramon, nag-pray na siya na lang ng kung ano yung without fancy words. So nag-pray na, Lord, bahala ka na, Lord. Bahala ka na. Ikaw na lang ang maluwalhati. Ikaw na lang malugod, Lord. In Jesus' name, Amen. Na natapos yung walang fancy words. Amen. Kasi tayo, akala natin, pag humarap tayo sa Panginoon, with fancy words, that you are our Almighty Father, you are the Redeemer, the Creator, the Integrator, the International, the fragment of the corresponding. Hindi po ganun. We just pray without fancy words. Merong isang kapatid, dyan sa Japan, sa Yokosuka. Kwento po ito ni Bishop Ador. Nanonood ngayon si Bishop Ador. Nung sila po'y uuwi na sa Philippines, ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa US base sa Yokosuka, Japan. So uuwi na sila. At pag-uuwian na yung mga Pilipinong worker doon, mga OFW, tapos sabi ni Bishop Ador, total, maghihiwa-hiwalay na tayo. Siguro, tagal-tagal na nating magkakasama dito sa Yokosuka, US base. Siguro, pakinggan naman natin si na mag-pray. Tagal-tagal na natin hindi kasama yan. Hindi natin narinig na mag-pray. Sabi niya, wag na ako. Hindi ako marunong mag-pray. Hindi ako marunong mag-pray. Medyo siya, medyo alam niyo na, yung medyo ganun po, hallelujah. Sabi niya, hindi ako marunong mag-pray. Sabi ni Bishop Ador, basta mag-pray ka, walang fancy words. Sabihin mo kung ano nilalaman ng iyong puso. Tapos parang kausapin mo siya na parang kaibigan mo lang, parang kinakausap mo lang kami. Nauunawaan ka ng Panginoon kung ikaw ay mag-pray. Pwede ba yun? Pwede. O sige, pikit kayo lahat. Pray tayo. Sige. Lord, good morning. Alam mo, Lord, miss na kita. Diba kung ano-ano sinabi niya, alam mo, Lord, itong mga kasama ko, titigas ng mukha, ganyan. No, tagal-tagal ng mga Kristiyano, hindi pa rin nagbabago, Lord. Alam mo, Lord, mga chismoso, mga sinabi ng lahat yung gusto niyang sabihin. Tapos sabi niya, Lord, see you soon. See you tomorrow. Miss you. Di natapos, in Jesus' name, Amen. Pinagpala silang lahat dahil sa simpleng panalangin. Amen? Hallelujah. So, without fancy words, meron kaming kaibigang pastor, pinapalayas yung masamang spirito. Laki ng boses niya. In Jesus' name, I command you, devil, you come out in Jesus' name. Inanyayahan siya nung isang dating caretaker natin dito, rin, si Kuya Doming. Ayaw umalis nung inaalihan ng masamang espiritu. Ayaw umalis ng masamang espiritu. Kahit gaano kaganda yung prayer ni Pastor. In Jesus' name, in the mighty name, and the powerful name of Jesus, I command you, devil, leave! Ayaw umalis. Nainis na si Kuya Doming. Sabi ni Kuya Doming, ako na nga! Ayaw umalis eh. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, damuho ka, lumayas ka. Sige na, in Jesus' name. Lumayas yung masamang espiritu. Kapag hindi mo kailangan ng fancy words. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord knows exactly what is deep inside our hearts. Amen? Pasensya na po kayo, pinatatawa ko lang kayo kasi parang medyo inaantok na yung marami.
So boldly means with confidence, and boldly means we come with persistence. Huwag tayong magsasawa. The word with boldness is to come as you are. Express what you feel and ask what you desire. Sabihin nyo nga, to come boldly is to come just the way you are. To come boldly is to express what you feel. And to come boldly is to ask what you desire. Pag lumapit tayo sa Panginoon, let us come with boldness. Amen? Hallelujah. Pagpatuloy po natin. Sabi po, let us therefore come boldly unto the throne of His grace. So ang ating pinupuntahan na trono ay trono ng grasya. Pag tayo lumalapit sa Panginoon sa panahon ng ating pananalangin, tayo'y lumalapit sa iisang trono. At ang tawag sa trono ng Ama ay trono ng grasya. So once you come and you intend to pray, the moment you begin to pray, you are approaching the throne of grace. Wala nang ibang trono. Sa lumang kasunduan, sa lumang tipan, ayon sa mga nag-aaral ng Biblia, may dalawang trono sa lumang panahon. Isang trono ng katuwiran, trono ng katarungan, the throne of justice, and the throne of mercy. So ang mga tao, pag lumalapit sa trono ng Diyos, may dalawang trono. Isang trono ng kahatulan, isang trono ng katarungan, the throne of justice, and the throne of mercy, at trono ng kahabagan. So yan ang dalawang trono na pinupuntahan ng mga tao sa lumang panahon. Pwede kang pumunta sa trono na hihingi ka ng katarungan. Ipagsisigawan mo ang katarungan para sa mga pagkakamali at pagkakasalang ginawa sa iyo. Ang tronong pinupuntahan ay tronong naghahanap ka ng katarungan at hustisya. Tapos mayroong pangalawang trono na ikaw ay naghahanap naman na ikaw ay kahabagan. Huwag ipataw sa iyo ang parusang dapat ipataw. At ang tawag po dito sa tronong ito ay trono ng kahabagan, the throne of mercy. Na nagmamakaawa ka, huwag mo lang ipataw sa akin ang parusang dapat ipataw. Mahabag ka sa akin. Ang tawag dyan ay trono ng kahabagan, the throne of mercy. At maraming mga mananampalataya ngayon, patuloy pa rin naniniwalang may trono ng katarungan, ipagsisigawan, ipagigamti mo kami. Maranasan namin at makamit ang katarungan. Tawag dyan, throne of justice. Tapos yun namang humihingi ng habag. Panginoon, mahabag ka sa mga pagkakasalang nagawa namin. Patawarin mo kami. Tori ni garing-garing, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Mahabag ka sa amin. Kahabagan mo kami. Kaawaan mo kami. At hanggang ngayon, marami pa rin ang nagsusumiksik sa trono ng kahabagan. Sa paniniwalang ang trono ng Diyos ay trono ng kahabagan pa rin, na ikaw ay nagmamakaawa, ano po, nanghihingi, parang pulubing nakikiusap, mahabag ka. Pinagdarasal namin ang kaluluwa na mahabag ka. Pinagdarasal namin ang kaluluwa, mahabag ka sa amin, mahabag ka sa amin. Bukal ng tubig ng awa, mahabag ka sa amin. Opo, bukal ng hinulugan, taktak, mahawa ka sa amin. Opo, so, di ba, naririnig niyan? Tuwing 3:00 ng hapon, mahabag ka sa amin. Mahawa ka sa amin. Mga Pilipinong sangkatauhan, mahawa. Mga kababayang Pilipino, kaawaan mo ang kasalanan ng aming mga ninuno, mahabag ka sa amin. Pinagdarasal namin ang kaluluwa ni Migig, mahawa ka sa amin. Diba? Kasi ang mga taong naniniwala, may trono pa rin ng katarungan at may trono ng kahabagan. Alam niyo, isang napakabutit magandang balita.
na nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, umakyat si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang trono ng katarungan at ang trono ng kahabagan ay nagtagpo sa krus ng Kalbaryo nang bayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. At nang magtagpo ang throne of justice at ang throne of mercy, isa na lang ang naging trono sa kalangitan at ang tawag dyan ay trono ng grasya. Amen! Hallelujah! You do not have to beg. You do not have to beg and to say, please forgive me. Have mercy. You do not have to pray for the kind of prayer because the only throne that was mentioned in the book of Hebrew is the throne of grace. Yan na lang ang tronong meron sa kalangitan na kahit hindi ka karapat dapat mamarapatin kanyang makapasok at makaharap sa trono ng grasya ng ating Panginoon. So when we come to the Lord in prayer, hallelujah, always declare, Lord, thank you, I come before your throne of grace. Not a throne of condemnation, not a throne of penalty, not a throne of punishment, not even a throne of judgment, but a throne of grace. Alam niyo, napakalalim ng salitang grasya. Ang grasya sa Greek word ay charis. At ang ibig sabihin ng salitang charis from the Greek grace, it is a strong, powerful word of empowerment. Ang grasya po isang salita na nagbibigay sa iyo ng kakayahan para lumapit at magawa ang mga bagay na hindi mo kayang gawin dati. Ayon sa Greek mythology, ang grasya ay salita na ginagamit, hiniram lang po ito sa New Testament. Ang salitang grasya hindi po bagong salita. Ang salitang grasya ay salitang luma na. At ang malimit na ginagamit na salitang grasya ay hango sa paniniwalang ancient mythology na kapag ikaw ay hinipo ng Diyos at ikaw ay binigyan ng grasya, pagkakalooban ka ng kakayahang kakaiba, kakayahang gawin ang mga bagay na hindi na magagawa mo nung panahong wala ka pang grasya. Ito'y kakayahang iginagawad sa mga tao para magawa ang mga bagay na hindi dati nila nagagawa. Ang tawag dyan, grasya. So kung meron kang mga bagay na hindi mo nagagawa dati, tapos pinahiran ka at pinagkalooban ng grasya, pagkatapos kang pagkalooban ng grasya, magagawa mo na ngayon yung hindi mo magawa dati. Pero dahil sa grasya, nagagawa mo na ngayon. At pag ikaw ay nakitang nakagagawa ng mga bagay na hindi mo dati ginagawa, sasabihin sa iyo ng mga tao, classical mindset ng mga tao noon. Pagka ikaw ay pinahiran ng grasya, tapos nagawa mo yung mga bagay na hindi mo dati ginagawa, sasabihin ng mga tao, wow! Ang taong ito ay may grasya ng God of mythology. Ibig sabihin, pinahiran siya ng Diyos ng grasya. Kaya yung hindi niya dati nagagawa niya na ngayon. Tawag doon, grasya. Kayo ba may mga hindi nagagawa dati na nagagawa niyo na ngayon? Amen. Praise God. Yung mga hindi niyo nagagawa dati, pagkatapos pinahirang kayo ng grace, tapos nagawa niyo na ngayon, maniwala kayo, mamamangha ang mga tao sa matandang panahon sapagkat iisipin nila ang taong ito hinihipo ng grasya ng ating Panginoon. Amen. Kung dati hindi kayo nakapagpe-pray, pag pinahirang kayo ng grace, you can come to the throne of grace with boldness. Ako po dati introvert, katulad si Pastor Dante, katulad sila Ate Citas. Kami po introvert. Ibig sabihin ng introvert, yung takot sa tao, hindi makapagsalita sa harap ng tao, pero nang pinahiran kami ng grasya ng Panginoon, hallelujah, ngayon, dati mahiyain kami, ngayon wala nang hiya. Na ipapahayag na ng mabuti ang salita ng Panginoon.
At pag sinasabi, dati napakamahiyain yan si Willie na yan. Akalain mo ngayon nagsasalita na sa harap ng maraming tao. Surely, si Willie pinahira ng grasya ng ating Panginoon. Amen. Parang kayo. Yung mga creative dancers natin, naku, kung hindi mo kausapin yan, hindi ka kakausapin yan. Pero pag pinahira ng grasya yan, biglang bumukas yung pinto doon, nagtatatakbo dyan sa harap, at tapos nagsisimula ng mag-worship sa kanilang, that's the grace of God. Si Summer, napakamahiyain yan eh. But because of the grace, si Cass, napakamahiyain yan. Amen. Sila Chelisa, mahiyain. Sila Joanna, mahiyain yung mga yan. Pero nang pahira ng grasya ng Panginoon, maniwala kayo, hallelujah. Nagagawa na nila yung mga bagay na hindi nila dati nagagawa dati. Tatay Carlos, kahapon, nag-exhort siya. Amen. Nagganda ng exhortation ni Tatay Carlos. At maniwala kayo, English, hindi namin maintindihan. Lalalim ng English ni Tatay. Ang lalalim ng English. Hallelujah. The full package of the benefits of salvation. Hallelujah. Bringing into eternal life. All because of the Lord Jesus Christ. And so now assuredly, most assuredly, we have eternal, everlasting, forever life. Hallelujah. Si Tatay Carlos. Tatay Carlos, maririnig mo, wow. Wow! All because of the grace of God. The things you cannot do before, you can do now by the touch of His grace. Yung mga kumakanta nating mga backup choir, naku, nuknukan ng mahiyain yung mga yan. Si Jingle, si Ate Jo, si Ate Tess. Pero ngayon, tignan nyo po, hallelujah, sa harapan si Ate Net, sobrang ano. Simply because of the grace of God. So when you come to the throne of His grace, you can achieve something you have never done before. All because of the grace of God. Kapag may pahid ka ng grasya niya, kahit hindi mo magawa, tutulungan kanyang magawa mo. Amen. Throne of His grace. Now, think about this. Think about this. Ito isa pang magandang... Anong oras na ba? 9:50. 9:50. Malapit na. Ang throne of grace, nilalapitan natin hindi para tayo magbigay. Look at this and analyze the scripture. Sabi po, let us therefore come boldly to the throne of His grace that we may obtain. That we may obtain. So ang trono ng Diyos, hindi nilalapitan para magbigay ka lang ng magbigay. Ang trono ng grasya ay nilalapitan para merong kang ma-obtain. Amen? So when you come to the throne of grace, mag-itono nyo yung inyong sarili na kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon at isasalaysay mo sa Kanya yung lahat ng iyong mga kabigatan, isasalaysay mo sa Kanya yung lahat ng iyong mga pangangailangan, at ikukwento mo sa Kanya yung lahat ng iyong mga damdamin at lahat ng niloloob ng iyong kalooban, pag lumapit ka sa trono ng grasya, umasa ka na ikaw ay may tatanggapin. That we may obtain. So the throne of grace is intended for you to obtain. The throne of grace is for the purpose of you receiving, not just giving and giving. Hindi sinabi niyang that you may come to the throne of grace, that you may give. Kung hindi sabi that we may receive. Sa trono ng grasya, ang grasya is unilateral, ang grasya is one-way direction, that when you come to the throne of grace, you are there
not just to give, you are there to obtain, to receive. Amen? Kaya huwag kayong aalis sa trono ng grasya na hindi nyo dala-dala at tinanggap ang inihahanda na mga pagpapala sa trono ng grasya ng ating Panginoon. Once you come to the throne, you expect something to receive. Expect to obtain. The word to obtain is the Greek word lambano. It is the Greek word lambano. At ang ibig sabihin ng lambano is to, hallelujah, it is from the Greek word lambano, which means to say, to seize or to lay hold of something in order to make it your very own. So pag sinabing to obtain, kukunin mo sa kanya, tapos yayakapin mo, aariin mong iyo. Yan ang ibig sabihin ng lambano. Pag lumapit ka sa trono ng Diyos, isinalaysay ang lahat ng iyong mga prayer petitions. Let your request be made known unto Him. Be careful for nothing. Be anxious for nothing. But in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your request be made known unto Him. So isasalaysay mo sa Kanya. With boldness, outspokenness, forthrightness, frankly, walang pag-aatubili, salaysay mo sa Kanya. Pagkatapos mong maisalaysay sa Kanya ang lahat ng dinadaing ng iyong kalooban, ang lahat ng iyong pinagdaraanan, ihanda mo ang iyong sarili sapagkat pag napakinggan ka ng Panginoon, you will obtain mercy and you will find grace to help in times of your need. You will obtain. Ibig sabihin, you will receive something that you can consider your very own. Amen. It is almost like a person who reaches out to grab, to capture, or to take possession of something. And you will make it your very own. Kaya ito yung manner ng pagdulog sa panalangin. Pagkausap mo ang Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, may pinagdaraanan ako ngayon eh. At nalalaman mo naman ang aking kasaysayan. Lumalapit ako sa iyo, aking Ama, para ipahayag sa iyo ang aking pinagdaraanan. Napakabigat, Lord. Kung ako lang hindi ko makakayang mag-isa, tulungan mo ko, Panginoon. Sana maunawaan mo ang aking pinagdaraanan. Pag sinabi mo yan, at ikaw ay nakaharap sa trono ng grasya, maniwala ka, you will obtain something from our Father. You will obtain mercy. Anong ibig sabihin ng mercy? The word mercy is a compassion with an action. Pag sinabing you will obtain mercy, yan ay kahabagang may kalakip na pagbibigay ng tulong, compassion. At kapag ang Panginoon namumove with compassion, lagi meron siyang ginagawa para sa kanyang kinakahabagan. Hindi siya katulad mo't katulad ko. Tapo, nakapag may nakitang nakakaawa, sasabihin mo lang, nakakaawa ka naman, mas humayo ka at bahala na si Lord sa'yo. Wala akong magagawa sa mga pangangailangan mo. Kawawa ka lang eh, naawa ako sa'yo. Kaya, humayo ka. Tawag doon, awa. Pero yung taong nahabag, nakakaawa ka naman. Nagugutom ka. Ito, 100,000, bili ka ng Burger King. Sama mo na, bilhin mo na pati yung Burger King. Ibig sabihin, pagka ikaw ay may compassion, naaawa ka na may kalakip na aksyon. Ang taong naawa pero walang ginawa, awa lang yun, tawag doon pity. Pero yung taong naawa, pagkatapos may ginawa, tawag doon compassion. At ang Panginoon, pag lumapit ka sa kanyang trono ng kahabagan, trono ng grasya, ikaw ay makasusumpong ng kahabagan. Ibig sabihin, aabutin ka ng Diyos sa iyong kalagayan at hindi ka hahayaang umalis ng hindi taglay ang iyong pangangailangan para matulungan ka sa lahat ng ito. That is compassion. Hallelujah. And when God is moved with compassion,
He will never allow you to go home the same person. He will completely change you. Hallelujah. Babaguhin tayo. That you will obtain mercy and find grace to help. Find grace. The word find is eureka. Eureka, eurikos. Find is eurikos o eureka. Ibig sabihin ng taong pagka nakaranas ng eureka, wow! Natagpuan mo yung matagal mo nang hinahanap. Pagka mayroon kang hinahanap at nasumpungan mo, you found it. You found it. Hallelujah. Ang tawag doon, eureka. Eureka is an outburst of excitement na nadiskubre yung matagal mo nang hinahanap. Ang tawag doon, eureka. I found it. I found it. Meron kang isang bagay na hinahanap na natagpuan mong bigla, mapapasigaw ka, I found it. Eureka! Eureka! Ibig sabihin, nasumpungan mo ang tulong niya. Dalawang salita that balik nga tayo dun sa Hebrews 4:16. And I will close finally. Nakakailang finally na ako? 3 ba? Dalawa pa lang. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy. Mercy is compassion with action. And find, the word find is eureka, to discover something. And the moment you found it with an outburst of some feelings of excitement at makasisigaw, I find grace! I find grace! Hallelujah. Ibig sabihin, you will find grace, makakasumpong ka ng tulong, at yung grasyang ibibigay sa iyo ay grace para tulungan ka. Sabi mga grace to help. Grace to help. Alam niyo ba ngayon, tayong lahat ay nakasusumpong ng grasya sa layuning tulungan ka. Grace is not just to save you. Huwag kayong maniwalang ang grasya para lang tayo iligtas. For by grace we have been saved through faith. Kaya ginagamit ng mga ngaral ang grasya para lang sa salvation. Pagka saved ka na, hindi mo na kailangan ng grasya. Kasi ang grasya, you have been saved through faith. By grace, you have been saved through faith. So ginagamit ng maraming mga simbahan at mga ngaral, ang grasya, kailangan mo lang sa salvation. Ang grasya, kailangan mo lang sa pintuan ng kalangitan ng langit. So pagkatapos mo masumpungan ng kaligtasan by grace through faith, pagpasok mo sa loob ng kaharian, tatrabahuhin mo na yung kaligtasan mo. So your salvation by grace through faith can only be found at the gate of the kingdom. Kaya yung iba hindi naniniwala sa atin sa grasya. Diyan sa church na yan, puro na lang grasya. Sa church na yan, puro na lang Jesus. Wala nang ipinangaral si Bishop Willie, si Pastor Dante at Tisitas, kundi puro grasya, puro grasya. Kaya lumipat na ako eh. Nagiba na ako ng church, ayoko na dun sa puro grasya. Apo, ayoko na dyan. Kaya magtatayo ko ng sarili kong church. Apo, salvation lang sa pinto, pero i-work up natin ang salvation natin pagka nakapasok ka na sa pinto. Hindi mo kailangan ng grasya sa araw-araw na buhay. Maniwala kayo. We have been saved by grace through faith from beginning, and we will end up by grace through faith sa kalangitan. From the start to finish, we need the grace of God through faith. From the start to end, grace through faith ang kailangan natin. Dito, you will find grace to help. Kaya merong grace to help. Merong saving grace, merong dying grace, merong empowering grace, at merong grace to help. At yan ang kailangan natin. Paggising mo sa umaga, kailangan mo ng grace para tulungan ka sa buong maghapon. Nahaharapin mo ang init ng bawat araw. At kung bakit ka nananatiling nakatayo pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, ay dahil sa biyaya lang ng ating Panginoon.
Wala kang tinatanggap sa kamay niya kung hindi sa grasya nagmumula. Paano sasabihin mong ang church na yan, puro na lang grace? Hindi masama nung itinuturo nila yung una, grace. Pero puro na lang grace, kada linggo hindi nawawala yung salitang grace. Praise God. Hallelujah. We need grace to help. Sabi mo nga sa iyong katabi, kailangan mo ng grace to help you. Hindi lang grace to save you, kung hindi grace to help you daily. Hallelujah! Kasi yung grace to help, saan intended yung grace to help? When will that grace to help be effective? In time of need. Ang grasya na makatutulong sa atin ay kailangan natin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Araw-araw meron kang pangangailangan. Kung ang grasya para tulungan ka ay sa panahon ng pangangailangan, maniwala kayo, araw-araw tayo'y nangangailangan. At dahil araw-araw may kanya-kanya tayong pangangailangan, ang makatutulong sa atin ay ang grasya, biyaya, unconditional na pagmamahal, katapatan, kabutihan, at masaganang biyaya ng ating Panginoon. Yan ang grasya niya. We cannot afford to live apart from the grace of God. Ngayon, hindi mo na kayang mabuhay nang hiwalay sa grasya niya. Sabihin mo nga, hindi ko kayang mabuhay. Hiwalay sa grasya ng Panginoon. Sapagkat lahat lang ng meron ako ay dahil lang sa grasya ng Panginoon. Tapos ayaw natin sa grasya. Kasi akala natin ang grasya katuruan lamang. Ang grasya, doktrina lamang, samantalang ang grasya ay ang persona ng ating Panginoong Yesus na kasama mo araw-araw sa paglalakbay dito sa mundong magulo, sa mundong ibabaw. In time of need. Ang ibig sabihin ng help in time of need, for my final, the word in time of need comes from the Greek word boetia. The phrase help in time of need is boetia. And the word has an element of military connotation. The word boetia can be translated to help as to help a person with his or with her needs. Itong salitang ito, help in time of need, ginamit ng writer sa isang kalagayan na kapag ikaw ay nasaktan, ikaw ay nasugatan, tinamaan ng bala, tinamaan ng pagsubok, tinamaan ng sakit, tinamaan ng karamdaman, tinamaan ng kahirapan, tinamaan ng problema sa relasyon sa pamilya. At dahil sa ikaw ay tinamaan ng mga pagsubok at mga bala ng kabigatan, sakit, karamdaman, ikaw ay humihingi ng saklolo. Tulungan niyo ko, tulungan niyo ko. Saklolo, saklolo. Dahil nararamdaman mong humahapdi yung tama. Yan ay may military connotation na kapag merong isang sundalong tinamaan ng bala, di ka nahulog sa bangin o di kaya ay nasaktan, nasugatan, at ang sundalong ito, natagpo ang nangangailangan, merong isang persona na lalapit at tutulungan siya, at ang lalaking ito ay tatawaging tumutulong in time of need. Help in time of need is boetia. Sa napapanahong kalagayan, sa appropriate na panahon, scheduled, well-timed na sitwasyon, may isang tutulong sa atin. Kung ikaw ay tinamaan ng bala, papasanin ka niya. Hindi siya papayag na ikaw ay iwan niyang walang saklolo.
Pag may nakita siyang tinamaan ng bala na sugatan, isasapalaran niya at isasakripisyo ang kanyang sarili para matulungan lang ang isang taong nangangailangan sa panahon ng kanyang pangangailangan. Ang tawag diyan, boetia. A help in time of need. Tapos pag tinasan niya yan, kahit tamaan siya ng bala, mailigtas niya lang, matulungan niya lang, gagawin niya. At maniwala kayo, lahat tayo nakikita ng Panginoon. Sa panahon ng ating pangangailangan, nandyan ang ating Panginoong Yesus na hindi ka papayagang nakasadlak sa iyong kalagayan. A help in time of need is a well-seasoned, hallelujah, appropriated time na ikaw ay sasaklolohan niya habang ikaw ay nasa gitna ng matinding pangangailangan. Hallelujah. That is the word boetia. Napapanahon at eksakto sa oras na pangangailangan. This morning, as we close, maniwala kayo, hindi kayo nag-iisa. Ano man ang inyong pinagdaraanan ngayon, it may be either positive or negative, but whatever your situations and circumstance may be, we can find help. We can find help. And that help is the grace of Jesus Christ. That help, hallelujah, that help, that grace to help is Jesus Christ. Wala nang ibang grace to help kung hindi si Jesus. At si Jesus, isasakripisyo ang lahat sa kapakanan ng bawat isa sa ating nangangailangan. Ang tao, baka pabayaan ka lang, i-give up ka na. Pero ang Panginoong Yesus, siya yung grace to help. Sabihin nyo nga, my Jesus is my grace to help. Wala nang ibang grace to help kung hindi si Jesus. At sa gitna ng napapanahong mong pangangailangan, si Jesus lang ang grace to help in times of our need. Hallelujah. No, nothing else. Nothing else. Tingnan nga natin sa Amplified Translations, and I will close with this. We will pray for our communion. Are you getting something? Alam niyo po, excited ako kasi kayo, katulad ko, may pinagdaraanan. Kayo, katulad namin, napakaraming pagsubok. Hindi lang kayo ang naiinitan ng araw. Hindi lang kayo nakararanas ng heat index. Hindi lang kayo nakararanas ng pagtaas ng halaga ng gasolina, pagtaas ng halaga ng bigas. Kami man din ay nakakaranas nito. At hindi lang kayo may problema sa anak, may problema sa... Kami man din ay dumaraan sa problema. Baka mas mabigat pa nga yung problema namin. At may panahon na parang, Lord, sana dumating. Natawa nga si Ate Sitas nung nagpe-fellowship kami ng mga pastor dyan. Nagbuntong hininga ako, sabi ko, Lord, sana dumating ka na. Natawa si Ate Sitas. Alam niyo kung bakit natawa si Ate Sitas? Pareho kami ng prayer eh. Sana dumating ka na, Lord. Bigat ng buhay. Pero sa lahat ng ito, kagabi, pinag-uusapan na naman namin ni Ate Ann. Laban lang. Laban-laban. Laban. Walang bawi-bawi. Sukol. Laban lang. Hallelujah. Bakit po? Kasi merong napapanahong tulong, lalo na ngayon na unawang-unawa natin ng grasya, merong grace to help in times of our need. Sabi mo nga sa iyong katabi, merong grace to help in times of your need. Ang pangalan niya si Jesus. Hallelujah. Amen. Basahin po natin. Tayo po lahat. 1, 2, 3.
Therefore, let us, with privilege, approach the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor, with confidence, without fear, so that we may receive mercy for our what? For our failures. And find His amazing grace to help in time of need. What is the time of need? Anong definition ng time of need? An appropriate blessing coming just at the right moment. Hallelujah! 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 Appropriate blessing coming just at the right moment. Hallelujah! Naiiyak ako kasi yan po ang katotohanan eh. Sa panahong parang wala, panahong parang ayaw mo na, sa panahong gusto mo nang umayaw, merong appropriate blessing na darating. Ibig sabihin, pagpapalang kailangan mo sa tamang panahon na ipinagkakaloob sa iyo sa eksaktong sandali na ikaw ay may pangangailangan. Paano hindi ka magpapakatatag sa iyong pananampalataya? Paano hindi ka magpapakatibay sa pananalig sa Kanya kung alam mong merong grasya na nakahandang tulungan at saklolohan ka sa panahong kailangan ng bawat isa? Forgive me for being so emotional because just like Jesus, I can feel your infirmities. He is touched with the feelings of our infirmities. He wants to suffer along with you. He knows you're coming in and you're going out. Every day. Problema sa asawa, problema sa mga anak. Bukod sa problema sa pamilya, may problema ka pa sa kabuhayan. May problema ka pa sa trabaho. Tapos meron ka pang personal na mga problema. Sa panahong parang hindi mo na kaya. Parang gusto mo nang sumuko. Bigla mong maaalala, may Panginoon. Ang pangalan niya, Jesus. Kristo na makapangyarihan. Ang grasyang kailangan mo sa gitna ng iyong napapanahong pangangailangan. At maniwala kayong walang sino lumapit sa trono, nag-approach sa trono niya, na binigo niya. Sa talata, lahat ng talata sa Biblia, walang lumapit sa kanya ang grasya na binigo niya. Lahat ng lumapit sa kanya, kung may sakit, pinagaling niya. Kung may pangangailangan practical material, pinagpapala niya. Kung kailangan patawarin, patatawarin. Kung kailangan ng bigyan ng tagumpay, pinapagtatagumpay. Kung kailangan ng kaaliwan, inaaliw. Kung kailangan ng kalakasan, kahinaan, binibigyan ng kalakasan. At lahat ng yan, grasya lang. Wala kang ipagmamalaki. Wala kang ipagmamapuri. Hindi pagkatapos ng lahat ng ito at magwagi ka, sabihin mo, yan ay magaling kasi ako. No, lahat ng yan ay grace to health. In your well season, just right in time, hallelujah, needs ng bawat isa.